ito kasi Congressman Dan Fernandez or si Colonel Jovie tama. Espinido ay parang there's a lot to lose, to risk sa kanyang pagdalo dyan dahil retirable pa naman siya. So, ano to, parang nag-voluntaryo ba siya inimbitahan ng Quadcom para tumestigo? Actually, hindi naman namin siya, kumbaga siya yung lumapit eh. Doon sa, siguro, alam mo, ang tao, no, minsan, ganyan talaga ang nature nating mga tao eh. Minsan kapag meron tayong kinikimkim sa ating sarili, di ba? At may mga pagkakataon na hindi mo yung masabi dahil sa maraming kadahilanan. At nakakita ka ngayon ng isang maliit na space para magampanan mo yung naisin mo na maganap at mailahad yung katotohanan, lumalabas talaga yan minsan. So, yung anggulong yun, tinitingnan ko yung kay Jovie Espinido. At siguro, kailangan pa natin siyang ma-cross-examination, kumbaga, para tingnan pa natin kung ano pa yung maaari niya sabihin. Kasi ako nakikita ko na may mga bagay na dapat siyang i-explain pa more at the same time, i-corroborate yung mga sinabi niya. At doon tayo patungo. Yun ang inaasahan natin na dapat patunguhan ng investigasyon. Ako nakikita ko kasi, kung pagbabasehan mo yung kanyang mga sinasabi, like for example, noong 2014 to 2015, nung meron siya sinasabi na mga napasuko niya mga pushers, without shedding any blood. At na-confirm naman natin na totoo yun. So, ako, kung tatanungin mo ako, credible siyang witness. At nung mahuli niya kinonfirm naman niya ni Senator Bato, nang madala siya sa Albuera, ay nahuli niya si Espinosa without shedding any blood. Nga lang, nung mawala na sa jurisdiction niya yun, napunta na siya sa Baypay Provincial Jail, doon namatay yung si Espinosa. So, kung titignan mo yun, pagbabasihan mo, talagang meron siya mga apprehension na walang masyadong namamatay. Diba? At yun yung mga pinagbabasihan ko na witness itong si Colonel Espinido. So far, ano yung parang pinaka-pasabog, can you say, na banggit so far ni Colonel Espinido, Congressman Dan? Wala naman tayo na sa mga pasabog naman niya. Yung, ang isa doon na yung na-confirm lang natin, yung may bayaran. Na sinasabi din ng si Mogato, si Roland Mogato na Reuters, nung ini-interview niya si Colonel Patay. Doon sa interview niya, lumalabas doon yung sinabi ni Colonel Patay. At nung ma-assign si Colonel Patay sa Prison 6 dito sa Quezon City, almost 100 plus ang mga namatay noon. Sa loob lamang ng almost wala pa atang 6 months or a year. At yung basically yung tinitingnan nating angulo dito na maimbitahan din natin yan si Colonel Patay. Siguro maimbitahan natin uli yung sa Reuters kung saan sila yung nag-interview na merong mga general na nagsabi sa kanya na may bayaran. Kaya yun yung mga isa sa mga explosive na sinabi niya that yung bayaran na nadidinig na rin natin sa iba't iba pang mga kapulisan. So, tignan natin kung gaano kalalim yung issue yun, yung sa bayaran.